dito sa school. Normal lang naman ang lahat dito sa school namin. We need a representative. Nagkani-kaniya silang nominate ng gusto nilang isali sa pageant. Meron namang nagkusa ng mag-participate. Nadia, tawag sa akin. Po? Pwede ka ba? Napataas ang isa kong kilay sa tanong na iyon. Napatingin din ako sa paligid ko at lahat sila nakatingin sa akin. I pouted a bit. Sino naman ang nag-nominate sa akin? Sanay naman ako sa mga pageant pero I sighed. Yes ma'am, pwede po ako? Magarang na sagot ko na ikinatango niya naman. Sa boy, sinong pwede? She asked. Si Vincent po. Halos lahat sila tinuro si Vincent na mukhang nahihiya. Okay, si Nadia sa babae, si Vincent sa lalaki. Bale mag-partner kayong dalawa. Walang aangal kaya mauna na ako. Goodbye class. Goodbye ma'am. Nagsilapitan sila sa akin na agad ko ang kinataka. What the hell is the meaning of this? Bakit sila lumalapit sa akin? Bagay kayo ni Vincent? Kilig na kilig pa sila nang sabihin iyon. Napalingon ako kay Vincent. Halatang nahihiya siya. Shy type kasi ang lalaking to. Matalino siya at mahiyain kaya minsan nasasabihan siya na ibang nerd. Pero gwapo siya sa totoo lang. Nagangat siya ng tingin at tumako sa akin. I smiled at him pero umiwas siya ng tingin dahilan para matawa ako na mahina. Mahihain ka ba talaga? Wala na akong pakialam kung pagtinginan nila kami nung lapitan ko si Vincent. Ilan din na nakikipag-usap kay Vincent dahil hindi siya kaestado ng iba. Pero para sa akin wala naman yun doon. Wala naman yun sa estado ng buhay. Sorry. Nahihiyang sambit niya. Naghila ako ng upuan at paharap na umupo sa kanya. Paano yan kapag nag-practice tayo sa pageant? Mahinang tanong ko. Napahawak siya sa batok niya. Napatawa ko na mahina na siyang kinayuko niya na naman. Ako ngang nahihiya sa'yo, naiilang pa, para kang batang inagawan ng candy. I chuckled. Nakita ko ang maliit niyang pagnguso para mapangiti ako. Ang cute din ng lalaking to. Sorry, hindi lang ako sanay. Aniya, saan naman? Tanong ko. Kumausap ng iba, ng mga babae. Hindi lang ako sanay, nakakailang. Mas napatawa ako sa sagot niya. Alam mo, marami kayo nagkaka-crush sa'yo. Crush lang naman. Mahina akong napatawa habang nakapangalumbaba at nakatingin sa kanya nang marinig ang sinabi niyang yon. Gwapo mo. Nakangiti ang sambit ko. Mas napangiti ako nang maula siya. Magkakilala ba sila? Close yata sila. Bagay sila. Napangiti na lang ako sa mga sinasabi nila. Ito namang si Vincent mukhang nahihiya. Tara, anyaya ko sa kanya. Tiningnan niya lamang ako. Huwag kang mahiya, dali na. Inila ko na siya, nagpahila siya, pero nakayoko kaya't napangiwi ako. Ano ba naman ang lalaking to? Umayos ka nga, parang sila uro dyan eh. Asik ko. Sorry. Mahina niyang sabi kaya napanguso ako. Sorry siya ng sorry kahit wala naman siyang ginawang kasalanan. Bakit ka ba nagsusorry? Masaray ka na huwag mahiya dahil tuturuan kita. I smiled at him. Halos mapatingin sa amin lahat dito sa kantin. Kala mo naman artista kami ni Vincent kung tingnan. Nakakahiya. I chuckled when I heard what he said. Wala kang dapat ikahiya. Ang gwapo mo kaya? Sagot ko at saka napahagikik. Siya na may napangawi. Order muna ako. Paalam ko. Pumila na ako at may sumingit. Sisingalan ko sana siya na makilala ko ang walang hiyang sumingit. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Who's that boy? Tanong niya na hindi ko na pinansin. Bahala siya dyan. Nagtatampo ako sa kanya dahil sa nangyari kaninang umaga. Napatalon ako sa gulat at paglapit ng katawan niya sa akin. Sandali ko siyang nalingon at tinaasan ng kilay. Hindi ako nagsalita, hindi ko siya sinagot. Bahala siya dyan. Bahala siya mag-isip. Nadia, don't you dare cheat on me. Aniya. Naparunok ako dahil sa boses niyang madiin, malalim at parang galit. Umalis siya habang patilim ang tingin sa akin. Pagkatapos kong mag-order kaagad na akong bumalik sa pwesto namin dahil mukhang ayaw niya pang kunin. Hindi ko alam ang gusto mo kaya Chucky na lang ang binili ko. Sabi ko nang maibigay ko sa kanya yung Chucky. Napatingin siya sa akin. Tinignan pa ako kaya hindi ko maiwasan na mailang sa kanya. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ko. Ang ganda mo kapag nakangiti. Nahihiyang sagot ko. Ako naman na nahiya ngayon. Sorry. Sari naman ako may nagsasabi sa akin na maganda ako. Pero bakit sa kanya nahiya ako? Ako na ba naman itong pinag-iisip ko?
Ikaw ang gwapo mo kapag hindi ka nahihiya at nakangiti palagi. I smiled at him. He chuckled and licked his lower lip. Napatitig ako ron sa kanyang labi bago nag-iwas ang tingin. Bakit ang sarap halikan? I want to stop myself dahil sa kahibangang naiisip. Magkakasala pa yata ako sa asawa ko. Loyal ako sa kanya. Kahit na matagal na siyang may ibang mahal at hindi na ako yon. Tagasan ka pala? I asked. Sumimsim siya sa straw ng Chucky. May mga nagbubulungan pa sa paligid namin tungkol sa aming dalawa. Halatang nahihiya siya at hindi niya sanay nang may nag-uusapan siya. Ayaw mo ba sa atensyon? Tanong ako na tinanguan naman niya. Sumimsim muna ako sa hawak ko. Paano yan kapag nag-pageant na tayo? Gwapo mo pa naman. Baka makilala ka pa ng iba. Ngumiti ako. Di sasanayin ko na lang ang sarili ko? Sagot naman niya at napangiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman siyang ginagawa pero napapangiti na lang akong bigla. Ano bang meron sa lalaking to? Kapag gumiti rin siya, mapapangiti ka na lang din. Alam mo, wala ka namang dapat ikaya eh. Dapat nga masanay ka na sa atensyon, sabi ko sa kanya. Kaya nga sasanayin ko ng sarili ko. I chuckled with his answer. Lumapit ako sa kanya at pinisil ang kanyang magkabilang pisngi. Ang cute mo kapag nagsasalita, para kang bata. Napangiti ako na makitang namula ang kanyang mga pisngi, ang leeg niya at ang tenga. Wala ka bang boyfriend? Baka kapag nakita tayong dalawa. Wala no? Mabilis sa sagot ko. Napatitig sa akin ng kunot ang noo. Mukhang nagtataka. Sa ganda mong yan. Ibinibiro mo yata ako eh. Parang batang sabi niya. I chuckled again. Wala akong boyfriend kasi asawang meron ako. Gusto kong sabihin yon pero hindi ko na lang din sinabi sa kanya. Baka husgahan niya pa ako. Pero sa itsura niya, hindi siya isang mapanghusgang tao. Ikaw, wala kang girlfriend? Tanong ko na tinanguan naman niya. Bakit wala? Tanong ko ulit. Wala pa akong may pagmamalaki. Gusto ko yung may maipagmamalaki na ako. Sagot niya, kaya napatigil ako at napatitig sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Napahawak ako sa bandang dibdib ko nang marinig ang tanong na yon. Bakit pa nanggugulat ka? Matalim lang ang tingin niya sa akin kaya't naparunok ako. May kasalanan ba akong ginawa at parang galit siya? Answer my question. Utos niya. Maaga pa naman ah. Depensa ko kahit na kinakabahan ako. Kamusta ang pakikipaglandian sa iba? Napatigil ako sa paghakbang sa tanong niyang iyon. Napakuyom ang aking mga kamao. Nangilid ang luha sa sulok ng aking mga mata. Pinipigilan ng luhang papatak dahil ayoko maging mahina sa harapan niya. Ayoko makita niyang nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ako lumalandi. Matapang natanggi ko. He smirked and licked his lip. Talaga? Sinong lalaking kasama mo sa cafeteria kanina? Lalaki mo yon? I cut him off. Pinutol ko ang sasabihin niya. Sa pamamagitan ng sampal ko, wala siyang kaharapatan na magsabi sa akin ng kung ano-ano dahil hindi ko sila pinapakailaman ng girlfriend niya. Una sa lahat, hindi ako lumalandi. Hindi ko rin lalaki si Vincent. Nanunoy ang sabi ko at saka ito iniwan. Ang luhang papatak sana ay hindi na natuloy dahil bigla akong kinabahan. Baka ako anong gawin niya kay Vincent? Mabilis ko siyang sinundan. May kausap siya sa phone niya. Anong gagawin mo sa kanya? Humarap siya at ginisihan lamang ako. Ilulugar lang sana niya kung saan siya nararapat. Mas tumindi ang kabang nararamdaman ko nang marinig ang mga salitang iyon. Kailan pa siya naging ruthless? Subukan mo lang saktan siya, Raymond. Mapatigil ako na nasa harapan ko na siya. Hindi ko alam kung paano nangyaring nasa harapan ko na siya ngayon. Bakit? Anong gagawin mo? Ipagtatanggol ang lalaki mo? Nanunoy ang tanong niya. Parang tanga naman akong natameme at hindi alam ang isasagot sa kanyang tanong. Wala siyang ginagawang masama sa'yo, kaya wag mo siyang gagalawin. Humina ang boses ko. He just smirked at me and left. Iniwan niya na lang akong bigla. Kinakabahan ako kung anong gagawin niya kay Vincent na wala namang ginagawa sa kanya. O iha, kamusta? Kamusta kayo ni Raymond? Mukhang may problema kayo ah. Ani manang, kaya naiga ko na lang ulo ko sa lamesa at napabuntong hininga. Ay, hindi naman sa nakikialam ako, iha. Panimula niya sabay haplos sa aking buhok. Kung may problema kayong dalawa, pag-usapan niyo yung dalawa, lalo na't mag-asawa kayo. Dagdag niya. Sa papel po.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa relasyon naming dalawa ni Raymond, lalo na't ako lang naman ang may gusto sa kasara na ganap sa aming dalawa. Aware ako na may girlfriend siyang hindi niya kayang hiwalayan. Hinahayaan ko lang silang dalawa dahil hindi ko sila mapaghihiwalay kahit anong gawin ko. Basta't gagawin ko ang pagiging asawa ko kay Raymond. Huwag po kayo mag-alala, Manang. Okay lang po kaming dalawa. Pagsisinungaling ko kay Manang. Bumuntong hininga naman si Manang at tinaplos lamang ang buhok ko. Ay siya, sabi mo. Basta kapag may problema kayong dalawa, ayusin niyo kaagad. Tumango na lamang ako. Nagpalumbaba ako sa lamesa habang nag-iisip. Yung dream wedding ko hindi natupad. Yung dream kong honeymoon hindi rin natupad. Dahil yung unang gabi naming dalawa, wala man lang siyang pagmamahal ay binigay. Napahagat ako ng labi at pinigilan ng luha na nagbabadya ng tumulo. You can do it, Nadia. You can do it. Raymond? Pagtawag ko sa kanya sa kanyang silid. Raymond, kakain. Napatigil ako na marinig ko siyang magsalita. I love you. Naratili lang ako sa kanyang likuran. Hindi ko alam kung naramdaman niya ang aking presensya. Narinig ko ang kanyang pagtawa para masaktan ako dahil buti pang girlfriend niya. Napapatawa siya at napapasaya. Samantalang sa akin na asawa niya hindi ko magawang patawanin at pasayahin siya. Kapag kausap o kaharap niya ako wala siyang emosyon. Kung titigan niya ako para nandidiri siya sa akin. Nangilid ang mga luha sa sulok ng mga mata ko. Di ko na makayanan na marinig ko ang pag-uusap nila. Yes, babe. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi magbabago yon. Mahal na mahal kita. I love you. Doon na tumulong aking mga luha. Marahan akong tumalikod at naglakad na papalabas. Minabuti kong wag niyang mapansin ang pag-alis ko. Mukha siyang walang pakialam dahil busy siya sa girlfriend niya. Ma'am, nasa na po si sir? Malamig na po ang niluto ninyo. Anang isa naming maid. Kayo na lang pong kumain. Pinilit kong huwag manginig ang aking boses. Iniwas ko rin ang aking mukha para hindi makita ang luha dito. Pero ma'am, kami na lang pong kumakain ng mga niluluto ninyo, sagot niya. Sandali akong tumingala at niyakap ang sarili. Kainin niyo na po, baka pumasayang ang niluto ko. Paano po si sir? Tanong niya. Hindi naman siya kumakain ng mga niluto ko eh. Hindi po siya kakain? Mahinang sagot ko at nalagpasan sila. Pinag-aralan ko talagang magluto para sa kanya dahil gusto ko maging maayos na asawa at maging wife material. Marami akong pinag-aralan pa lang sa kanya pero hindi naman niya napansin yon. Hindi niya naman napapansin ang mga ginagawa ko para sa kanya. Hindi man lang siya nagbibigay ng kahit na anong atensyon sa akin. Ate, ang ganda mo po. She smiled at me. Nilingon ko siya. Bahagya ako yumuko at mahinang kinurot ang kanyang mga pisngi. Bakit ka nandito? Gabi na. Napanguso siya dahilan para mapangiti ako. She is cute. Sino kaya ang magulang nito? Gabi na rin po. Bakit kayo nandito sa labas po? Inosenteng tanong niya. Pinuhat ko siya at pinaupo sa aking tabi. May liwanag pagkaring sa streetlight kaya hindi naman aaninag ko siya. Nagpapahangin lang ako. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik na tanong ko. Gabi na kasi at baka kung ano pang mangyari sa kanya kaya nag-aalala ako. Mukha po may problema kayo ah. Aniya sabay yakap niya sa aking bewang na medyo ikinagulat ko. Napangiti ako, tinaplos ang kanyang buhok. Hinalikan ko rin ang tuktok noon. Paano mo naman nalaman? Tanong ko. Alata po kasi sa mukha ninyo na parang may problema po kayo. Magarang nasagot niya. Mabuti pa ang bata napapansin. Mukha rin po kayong malungkot. Dagdag niya bago ko tiningala. Masyado na ba akong halata? Tanong ko ulit na tinanguan niya. Hinaplos ko ulit ang kanyang buhok. Bakit ka mag-isa dito? Hindi ka ba hinahanap ng mga magulang mo? Gumuso siya sa tanong ko. Tumakas po ako. Sagot niya. Napatawa naman sa akin. Bad yun. Lagot ka sa mama at papa mo. Pananakot ko dahilan para lalo siyang mapanguso. Napatitig ako sa kanya. Napangiti na lang din akong bigla. Naisip ko pa lang na magkakaanak kami ni Raymond ay sobrang saya ko na at yun na yata ang pinakamasayang mangyayari sa buhay ko. Napatingala ako sa langit. Yun yata ang pangarap kong hindi matutupad dahil palagi naman siyang gumagamit ng kondom. Huwag ka na pong sad, anang bata at saka ako muling nayakap. Ampunin ko na kaya ang batang to, kaso may mga magulang naman siguro siya. Tara na nga, hanapin na natin ang mga magulang mo. Tumayo na kaming pareho. Hinawakan niya ang kamay ko at nilagay ang malit niyang kamay roon dahilan para mapangiti na naman ako.
Hawak ko ang maliit niyang kamay habang nililibot namin ang parke. Napangiti na lang ako kapag may nakikita ko magkasintahan na masaya at talatang mahal nila ang isa't isa. Halata naman sa mga ngiti nila. Bili mo po ako ng ice cream. Ng bata sabay turo doon sa nagtitinda ng ice cream at mas lalo pang napanguso. Hinila niya na ako papunta roon. Nagpahila naman nga ako sa kanya. Natutuwa na ako sa batang ito. Tig-10 nga po. Chocolate po ang flavor. Sabi ko sa nagtitinda. Ang ganda ba namang bata ka? Napanguso lang siya sa sinabi ng nagtitinda. Anong pangalan mo? Tanong ni Manong sa kanya. Hindi ko rin pala alam ang pangalan ng batang to. Zilan po. Magarang na sagot niya. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Ang ganda noon para sa kanya. Siguro ang gwapo at ang ganda rin ng mga magulang niya. Anong apelido mo, Ineng? Tanong pa ulit ni Manong. Zielen Amado po. Magarang na sagot niya ulit. Zielen Amado? Parang narinig ko na yan. Ani Manong. Pinakinggan ko lang sila habang nasa isang tabi ako at nakaupo. Bakit po? Talong ng bata sa kanya. Ayun! May naghahanap sa'yo kanina. Maganda rin ang batang yon. Medyo hawig mo nga. Napalingon ako sa sinabi ni Manong. Baka nga mama niyang naghahanap sa kanya. Tumayo ako at akmang lalapit kay Zielen nang tumakbo siya. Mi! Napabuntong hininga ako at umupong muli. Mukhang mama niya na yon. Isang vanilla flavor nga rin po. Sabi ko kay Manong na tumango naman. Kaano-ano mong batang yon, iha? Tanong niya. Wala po, lumapit lang po kanina sa akin. Tumakas daw. Sagot ko na nagpatawa naman kay Manong. Nagkwentuhan lamang kami ni Manong. Minsan pareho pa kaming natatawa. Ikaw ba may boyfriend na? He asked. I let out a small laugh. Ako po? Maganda po ako pero walang boyfriend. Natawa siya sa naging sagot ko. Asawa lang po ang meron ako. Sa ganda mong yan? Hay nako, wala sigurong hindi mabibihag at may in love sa kagandahan mo. Nako, tunga na lang hindi may in love sa'yo, no? Ako naman ang siyang napatawa. Grabe naman kayo sa tanga. Di tanga po si Raymond? Ay, pasensya. Kung di lang ako matanda na liligawan kita. Natawa naman ako at sumabay na lang sa trip ni Manong. Hindi po tayo maaga nagkakilala Alam mo ba, nung kabinataan ko, habulin ako ng mga babae dahil sa kagapuhan ko. Pagmamalaki niyang pareho naming tinawanan. Hindi ko alam kung ilang minuto kami nag-usap, nagkwentuhan at nagtawanan. Basta sumingit na lang sa amin si Zielen. Ate, gusto ka po makilala ni Mi at Di. Aniya kaya't napatayo ako. Una na po muna ako, salamat po. Sabi ko kay Manong at saka nagbayad. O siya, maraming salamat. Ako'y nag-enjoy sa kwentuhan natin. Ngumiti lang to ng matamis. Bumaling naman siya kay Zielen. Huwag ka nang tatakas, Ineng. Aniya kaya napanguso si Zielen. Salamat po. Kumuway pa ako bago nagpahina na naman kay Zielen. Mi! Sigaw niya sabay bitaw sa akin at lapit sa dalawang taong iyon. Hindi na ako natuloy sa paglalakad palapit sa mga iyon. Natulos ako sa kinatatayuan ko. Naisarado ang bibig at tatahimik. Nasaan na ba ipapakilala mo? Nagkagat ako ng labi nang ginulo niya ang buhok ni Zielen. Nakangiti siya habang nakatingin kay Zielen at nakaakbay pa siya sa babaeng yon. Para akong sinaksak ng ilang beses sa nasaksihan ko. Akmang tatalikod ako na sumigaw sa Zielen dahilan para mapatingin sila sa akin. Natigilan siya habang kasama niya'y nakangiti sa aking lumapit. Di naman ako nakakilos dahil hindi alam ang gagawin. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Halos hindi na ako huminga sa sakit na nararamdaman ko at sa kaba. Hindi ko nga alam kung ba't ako kinakabahan. Di naman siguro alam ng babaeng to na asawa ko ng boyfriend niya. Sa sobrang pagmamahal ni Raymond sa kanya, sigurado ko, hindi ito magtatago ng lihim. Hi, I'm Zara. Kapatid niya ako? Pakilala niya at saka naglahad ng kamay sa akin. Napatitig ako sandali doon bago tumikhim at tinanggap ang kamay niya. Nadia. Pakilala ko at saka pilit ng umiti. Yung ngiti niya totoo. Walang halong plastic at mukhang inosente pa. Di na ako magtataka kung bakit siya nagustuhan ni Raymond. Kung bakit hindi siya kayang iwan ni Raymond. Thank you pala ha. Aniya kaya tumango ako. Walang anuman. Huwag mong hahayaan na tumakas ulit siya. Baka iba nang makakita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Napalingon ako kay Zielen na nakanguso na naman.
Yumuko ako at ginulo ang kanyang buhok. Huwag ka na tatakas ulit ha. Naku ka, kapag ikaw, nakuha ng mga kumukuha ng bata, lagot ka. Di naman po ako natatakot. Sagot niya, kaya mahina naman akong natawa. Napakatapang na bata. Kahit na, huwag mong tatakasan kaagad ang ate mo. Nakanguso siyang tumango. Iniwas ko ang sarili ko at bumuntong hininga. Iniwas ko ang paningin para huwag tumama sa kanya. Salamat ulit. Bumaling naman sa siya kay Raymond. Babe, come here. Malambing ang kanyang boses. Sa pananalita niya pa lang ang lambing na ang tanginin. Bigla tuloy ako na insecure. Hindi ko alam kung bakit. Maganda siya. Maganda rin ako. Ang pinagkaiba lang namin ay ang pagiging mahinhin ng boses niya at pagiging malambing. Uy, boyfriend ko pala, Nadia, si Raymond. Pagpapakilala niya rito. Tumingin ako sa kanya. Seryoso lang ang kanyang mukha. I know her, aniya. Nagpapalit-palit tuloy ang tingin na sa amin ng girlfriend niya. At dahil doon isa lang ang nalaman ko. Hindi alam ng girlfriend niya ang relasyon na meron kaming dalawa.